Nagsimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa atin sa pamilya Peterson. Unang ipinakilala sa atin si Luke na sinundan ng kanyang ama na si Spencer at ang kanyang ina na si Laura. Sa sandaling umalis sila, naalala ni Laura ang isang larawan ng isang binata. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell at binuksan niya ito para lang makita ang lalaking si David. Sinabi niya na kaibigan siya ng kanyang namatay na anak at ipinaliwanag niya kung paano siya naglingkod kasama niya. Matapos siyang imbitahan, kumuha siya ng tubig para sa kanyang bisita at nagpatuloy ang dalawa sa pag-uusap. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni David sa kanyang host na kaka-discharge lang niya dahil sa kanyang mga pinsala at agad na tumungo dito. Ipinaalam niya sa kanya na kasama niya ang kanyang anak nang mamatay ito at isa sa kanyang huling hiling ay ang alagaan siya ng kanyang pamilya at sabihin sa bawat isa na mahal niya sila hanggang sa huli. Umalis si Laura at nagsimulang umiyak hanggang sa bumalik siya at napansin si David sa isang larawan kasama ang kanyang anak. Nang umalis na siya, inalok siya ni Laura na manatili sa halip dahil gusto niyang marinig ang higit pa tungkol sa kanyang anak. Maya-maya, lumabas sa kanyang silid ang anak ni Laura na si Anna at nalilito nang marinig ang tawa ng kanyang ina. Pagkatapos ay ipinakilala ni David ang kanyang sarili sa kanya at kung bakit siya nasa kanilang bahay. Gayunpaman, hindi siya masyadong tinatanggap ni Anna at ayaw niyang makasama ang sinuman. Ngunit sa kanyang pag-alis, muling inialok ni Laura ang silid ng kanyang panganay na anak kay David para sa gabi. Nagpasalamat siya at pumasok na sa kwarto niya. Sa paaralan sa araw na iyon, ginugol ni Luke ang kanyang araw ngunit sinalubong siya ng isang grupo ng mga bully na namumutya sa kanya. Sa pagtatapos ng araw sa paaralan, sinundo siya ng kanyang ina upang makilala ang kaibigan ng kanyang namatay na kapatid. Ipinaliwanag sa kanya ni David na mahal siya ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, nag-aalinlangan si Spencer tungkol sa pananatili ni David sa gabi dahil sa posibilidad na mayroon siyang PTSD. Tinanong ni David ang black eye ni Luke ngunit hindi niya ito sinagot. Nang maglaon, kinausap ni Anna ang kanyang kaibigang si Zeke at binanggit na ang kanyang panauhin sa bahay ay parang naglalakad at humihinga na alaala ng kanyang namatay na kapatid. Pagkatapos ay nakita si Luke na nagpapatulong sa matematika kay David hanggang sa pumasok si Anna sa pintuan. Hindi na naman niya pinansin ang bisita at pumasok sa kwarto niya. Nang maglaon, tila naging malapit na sina Spencer at David sa isa't isa hanggang sa ipinahayag ni David na ang kanyang plano ay magtrabaho ngunit wala siyang tirahan. Nagmabait si Spencer at hinayaan siyang tumira sa kwarto ng ilang gabi pa. Pinasalamatan siya ni David sa kanyang mabuting pakikitungo at tinanggap ang kanyang alok. Kinabukasan, nagulat si Luke nang makita siyang sinundo ni David. Gayunpaman, ang tila isang magandang kilos ay naging pangit nang hilingin niya kay Luke na ituro ang mga nambubuli sa kanya. Matapos matuklasan ang mga bully, sinundan sila ni David at sinabing pupunta sila sa isang bar. Ngunit iginiit ni Luke na manatili sa kotse dahil natatakot siyang harapin ang mga bully. Mabilis na nagbago ang kanyang isip at umupo sa tabi ni David. Lumapit sa kanila ang waiter at hinamon ni David ang mga bully sa pamamagitan ng pagpapadala ng ilang mamahaling cocktail. Lumapit ang bartender dito at maya-maya ay dumating na ang mga inumin. Agad na hinarap ng mga bully si David at inihagis sa mukha niya ang inumin. Lumitaw ang devil's instinct ni David at agad na sinuklian ang pabor. Isang away ang sumiklab at pagkatapos patumbahin ni David ang isang teenager, mabilis niyang dinisable ang isa pa. Ngunit si Luke, gayunpaman, ay nahuli sa gulo at habang binubugbog, si David ay dumating upang iligtas at tinulungan ang nakababatang kapatid ng kanyang kaibigan. Matapos bumangon si Luke, pinagbantaan ni David ang bartender na huwag magbanggit ng salita sa mga pulis at nag-iwan sa kanya ng magandang tip. Pagka-uwi, nakita ni Laura ang mukha ng kanyang anak at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi niya ito pinansin at pumunta sa kanyang silid, ngunit tiniyak ni David na tinuturuan lang niya siya ng ilang self-defense. Sa loob ng ilang minuto, pinilit ni Laura si Anna na imbitahan si David kasama niya sa isang party at malugod niyang tinanggap. Nang gabing iyon, dumating ang dalawa sa planong party. Pagkatapos papasukin, ipinakilala ni Craig ang kanyang sarili kay David. Samantala, isang abusadong lalaki ang dumating sa eksena at tinuruan siya ni David ng mabilis na leksyon at binasag ang mukha ng lalaki sa isang frame. Makalipas ang ilang sandali, umupo si David kasama si Craig. Ipinaliwanag niya sa kanya na siya ay isang sundalo at alam niyang may kilala siyang nagbebenta ng baril at ipinaliwanag ni Craig kung sino ang nagbebenta ng mga armas. Pagkatapos ay natapos ang dalawa at umuwi. Sa daan, sa wakas ay nagbukas si Anna sa kaibigan ng kanyang namatay na kapatid at sa wakas ay tinanggap na niya ito. Kinaumagahan habang papunta si Anna sa kusina, nakita niya si David sa kanyang telepono sa labas. Dahil sa kahina-hinalang sinabi niya noon na wala siyang telepono,
nagpa siya si Ana na tawagan ng hukbo na humihingi ng mga impormasyon tungkol kay David. Gayunpaman, classified ang data at inutusan silang makipag-ugnayan kaagad sa KPG. Pagkatapos ay sinabihan ng babae na ibigay sa kanila ang opisyal na bersyon na nagsasabing patay na si David. Magsasalita na sana si Richard sa isang boardroom meeting sa KPG nang maantala siya ng isang emergency. Sinabihan siya tungkol sa sitwasyon at ang pagtawag ng kapatid na babae ni Caleb para hanapin ang impormasyon ni David. Humiling kaagad si Richard ng flight book doon pati na ang tactical team dahil active pa raw ang subject na tinutukoy si David. Pagkatapos ay nakita natin si David na dumating upang makipagkita sa mga nagbebenta ng armas at hiniling na ipakita ang kanyang pera upang makita kung nararapat siya para dito. Habang sinisimulan ng nagbebenta ng armas na ipaliwanag ang mga baril ng paisa-isa, ipinakita ni David na marunong siyang humawak ng baril at pinaghiwa-hiwalay ito at pagkatapos ay binuo. Sinabi ni David na gusto niya ang lahat ng baril at habang tumatawa ang nagbebenta ng armas, ginamit ni David ang pistol na kinuha niya mula sa nagbebenta ng armas at binaril ng marahas ang nagbebenta ng armas. Ginamit ni Craig ang oras na ito para tumakas, ngunit kalmadong nag-reload si David at mula sa malayo ay nagpaputok ng tumpak na shot para wakasan ang buhay ni Craig. Kinaumagahan, nakatanggap si Ana ng isang tawag at agad na lumapit sa kanyang ina at sinabi sa kanya na humingi sila ng impormasyon tungkol kay David. Pinutol sila ng kanyang lasing na ama upang pag-usapan ang tungkol sa misteryosong pagkamatay ni Caleb. Pagkatapos ay lumitaw si David at inanyayahan ni Spencer na gumugol ng oras na magkasama. Kasabay nito, si Ana ay nakatanggap ng tawag mula kay Zeke na nagsasabi sa kanya na si Craig ay natagpo ang patay at pagkatapos ay pinahinto ng pulis bago matapos ang kanyang pangungusap. Nang gabing iyon, inaaliw ni Ana ang kanyang kaibigan habang magkasama sina Luke at David na nag-uukit ng mga kalabasa. Ibinunyag ni Ana sa kanyang kaibigan na namatay si David noong 1 linggo at nalilito sa pagkakakilanlan ng kasama nila sa bahay. Samantala, si David ay nakikitang nagsasabi kay Luke na huwag nang aatras at pinayuhan siyang magdala ng kutsilyo sa paaralan. Nagpatuloy si Ana sa pagkuha ng larawan ng burner phone ni David, ngunit naantala ito ng isang tawag sa telepono at tumakbo palayo. Dahan-dahang pumasok si David sa silid na naghihinala na may nakikialam sa kanyang mga gamit. Pagkatapos ay tinawagan ni Zeke si Ana at sinabi sa kanya na ang baril na pumatay kay Craig ay natagpuan sa kanyang van na itinuturo ng isang hindi kilalang tao na nag-iwan kay Ana na lubhang nababalisa. Pagkatapos ay lumabas si Ana sa kanyang silid upang ipaalam sa kanyang pamilya ang pagkamatay ni Craig at ang pag-aresto kay Zeke. Hindi naman masyadong nagulat ang papa niya at tinawag niya si Zeke na bagsak at loser. Pagkatapos ay inilabas ni Ana ang impormasyon na ang totoong David ay namatay 1 linggo na ang nakakaraan. Ipinagtanggol ni David ang kanyang sarili sa pagsasabing bahagi siya ng Special Forces at sinabihan ng lahat ng sibilyan ng kwentong iyon. Ibinato pa niya ang kanyang mga dog tag kay Spencer para patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Nasiyahan si Spencer sa tugon na ito at hiniling na humingi ng tawad si Ana. Sa halip na pakinggan ang sinabi ng kanyang ama ay nagmura muna ito sa kanya bago lumakad ng walang pakundangan. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Spencer sa ngalan ni Ana kay David, na ipinaalam sa kanya na wala siya sa kanyang tamang pag-iisip. Sa sorpresa ni Ana, pumasok si David sa kanyang silid at sinubukan siyang aliwin tungkol sa sitwasyon at ipinaalala sa kanya ang pangako na ginawa niya sa kanyang namatay na kapatid. Samantala, nakikita natin si Richard sa telepono na humihingi ng tulong sa Special Forces at Tactical Team. Habang hinahatid ni Ana si Luke sa kanyang paaralan, tinalakay nila ang pagkamatay ni Craig, at inakusahan ni Ana si David na siya ang pumatay at hiniling kay Luke na imbestigahan ang isang doktor na tinanggal sa kanyang medikal na kasanayan pati na rin ang koneksyon sa pagitan nila ni David. Habang nasa silid-aralan na nagsasaliksik tungkol sa doktor na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na babae, siya ay inasar ng isang bully na nakaupo sa kanyang likuran at nauwi sila sa isang scuffle na humantong sa pagampas ni Luke ng isang kahoy na ikinasugat ng lalaki. Agad na dumating sina David at Laura sa paaralan at si David ay nagtanong tungkol sa sitwasyon at ipinagmalaki ng sabihing binasag niya ng kahoy ang mukha ng kanyang bully. Pagkatapos ay iminungkahi ni David kay Laura na payagan siyang makipag-usap sa punong guro. Habang sinasabi ng punong guro na kailangan masuspinde si Luke, ginamit ni David ang kanyang mga intelektual na tuntunin at regulasyon para madaig siya na humantong kay Luke sa school detention ng paaralan bilang parusa. Si Luke, nasabik na nakaupo, ay nakitang lumabas si David na nakangiti at sinabi sa kanya na makakatanggap lang siya ng school detention at natutuwa.
Sa pasilyo, nakita natin sina Luke at David na nag-uusap tungkol sa mga akusasyon ni Anna tungkol kay Craig at inamin sa kanya na alam niyang hindi siya ang tunay na David Collins at sinabi sa kanya na tanggap niya pa rin siya kung sino siya sa kabila ng pagiging isang mamamatay tao. Mabilis na umikot ang body language ni David hanggang sa tiyakin ni Luke na magkaibigan sila kahit na totoo ang mga chismis. Ngunit bago ang anumang bagay, tinanong ni David si Luke kung sino pa ang sinabihan ni Anna tungkol dito at sinabi na ang kanyang kaibigan na si Chrissy. Kinaumagahan, nakitang magkadikit sina David at Laura habang nagpapasalamat at pinahahalagahan niya ang lahat ng nagawa niya para sa pamilya. Nang lumayo si David kay Laura, natigilan siya nang lumingon siya para lang makita ang maraming sasakyan ng pulis. Lumabas ang mga armadong lalaki na agad na nagtanong sa kanya kung nasaan si Anna at ang lalaking tinatawag niyang si David Collins. Tinanong ni Richard si Laura kung kailan sila huling nagkita ni David, ngunit habang tinatangay ng hangin ang mga damit, inilabas ni David ang kanyang pistol at mabilis na niligpit ang dalawang agent. Habang nagpapaputok ang mga agent, tumakbo si David at napansin niyang tinamaan siya at mabilis itong binalot. Habang sinusubukan siyang tambangan ng isang agent ng mag-isa, mabilis siyang pinatay ni David ng walang awa. Higit pang mga bala ang binuhos nila sa bahay, kung saan sinubukan ng dalawang agent na hanapin ang kanyang kinaroroonan. Gayunpaman, mula sa ilalim ng kama, binaril niya silang dalawa ng mabilis. Pinilit na lumipat ng posisyon, nakita si David ng iba pang mga lalaki na nagtatangkang patayin siya, kaya gumapang siya sa pasilyo na umiiwas sa mga bala na lumilipad sa bahay. Tumakas si David sa kusina at sinalubong siya ng presensya ni Laura nang mapansin na muli siyang tinamaan. Habang natatakot si Laura, humingi ng paumanhin si David sa kanyang mga kasinungalingan at sa wakas ay tinanong kung kilala niya si Caleb. Si Laura, na hindi naniniwala sa kanyang kwento, ay sumigaw ng tulong na nagresulta sa kanyang pagkakasaksak hanggang sa kamatayan. Nang walang pakikiramay, ninakaw ni David ang kotse at binaril ang isa pang target bago binutas ang kanilang mga gulong. Gayunpaman, ipinagpatuloy ni Richard ang pagtugis, ngunit nagulat si David, lingid sa kaalaman ni Spencer na nagmamaneho pa uwi, nabangga nila ang isa't isa. Si David ay nagpatuloy na tumalon palabas ng sasakyan at nang walang pagsasaalang-alang sa buhay ng tao, agad na tinapos ang buhay ni Spencer bago umalis na naglalakad. Pagkatapos ng kaguluhan, nakita si Richard sa kainan na nakikipag-usap kay Anna, na sinasabi sa kanya na kailangan niyang umalis ngayon at tama ang kanyang mga palagay tungkol kay David. Sa kabutihang palad para sa kanya, huli na nang dumating si David at tinanong ang kanyang kaibigan na si Chrissy, na tila nag-aalangan. Mabilis siyang naubusan ng pasensya at binaril na lang siya sa gitna ng kainan. Habang papalabas siya, nagpagulong siya ng 2 granada sa kainan na pumatay sa sinumang saksing natitira. Sa susunod na eksena, si Richard ay nagmamaneho kasama si Anna na mukhang takot na takot. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na si David ay isang subject sa isang eksperimento na pumatay ng 7 tao at ipinaliwanag ang kahulugan ng isang psychopath. Sinubukan ni Anna na tawagan si Luke upang balaan siya, ngunit nang subukan ni Luke na sagutin ang telepono, agad itong kinumpiska ng guro. Ipinaalam sa kanya ni Richard ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Nababalisa siya at umiiyak habang sinasabi ni Richard na sino man ang maramdaman ni David na naghihinala sa kanyang tunay na pagkakakilanlan, hindi niya mapigilan patayin ang mga ito. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawa sa paaralan na hinahanap si Luke ngunit sinalubong sila ng kakaibang Halloween-themed maze. Habang naglalakad sila sa hallway, may narinig silang boses na nagbibigay sa kanila ng direksyon kung saan nila matatagpuan si Luke. Sa wakas, muling nagkita sina Anna at Luke, ngunit kakaiba, nawalan ng kuryente at nagsimulang tumugtog ang musika ni Anna. Pumunta sila sa DJ booth kasama ang guro, ngunit nang mapadpad siya sa isang sulok ay agad na namatay. Sinigawan ni Richard ang magkapatid na tumakas at tumungo sa paghahanap kay David, ngunit nasa likod lang ng sundalo si David at sinaksak siya. Sinubukan ni Richard na labanan ang bawat hibla upang makalayo ngunit hinarap siya ng subject na kanyang nilikha. Pagkatapos ay makikita natin sina Anna at Luke na tumatakbo pabalik sa maze na sinusubukan tumakas. Habang sinusubukan ni Anna na protektahan si Luke, sinabi niya sa kanya na ang kanilang mga magulang ay namatay sa kamay ni David at hindi dapat pagkatiwalaan. Dumating si David na sinasabihan si Luke na lumabas dahil hindi niya siya sasaktan. Habang palapit siya ng palapit, gumawa ng ingay si Anna mula sa malayo at hinanap siya sa halip. Gayunpaman, sa kanyang masamang ngiti, natuklasan niyang nawawala ang baril ni Richard. Nakita niya ang mga duguan na bakas ng paa at sinundan ang landas para lamang dumating si Anna mula sa likuran at matapang na binaril siya. Habang pinuntahan niya ang kanyang bangkay, sinaksak siya ni David sa binti,
na naging sanhi ng pagputok ng baril at nagsimula ng apoy. Sinimulan niyang sakalin siya at sinabihan siyang isuko ito. Mula sa kung saan, lumitaw si Luke, iniligtas ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng pagsaksak kay David. Bumangon si David para tingnan ang dating duwag na batang lalaki na naging mamamatay tao, ngunit muli siyang sinaksak. Sa kanyang mga sandali ng kamatayan, binigyan niya ng thumbs up si Luke na nagpapahiwatig na nagawa niya ang tama sa wakas na tumayo para sa kanyang sarili. Ang lahat ng mga serbisyong pang-emergency pagkatapos ay pumunta sa eksena kung saan nakaupo sina Luke at Anna sa likod ng isang ambulansya, inaaliw ang isa't isa. Sa pagtatapos ng kwento, lumabas ang isang bumbero na paika-ika lang, para lang malaman ni Anna na hindi ito isang bumbero at nakipagtitigan sa killer at napagtanto na hindi pa tapos ang kanyang kwento. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.